Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Tayo po ay napapakinggan sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po, sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinasinungalingan ng Malacanang ang anumang bahid ng korupsyon na ipinaparatang laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ito ng alegasyon hinggil sa umano'y pagtanggap ng kickback ng Pangulo kasama ang mga high-ranking officials ng pamahalaan. Gid ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginawa na ng House of Representatives ang kanilang mandato sumunod sa proseso at natapos aniya ang usapin ng walang anumang basehan. Habang patuloy naman aniyang pagtatrabaho ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapaunlad ng bansa. Ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay ating pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit o magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ibinibigay na ng Malacanang sa kamay ng Ombudsman, Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga dapat imbestigahan. Kaugnay ito ng alegasyon na may ipinakita umano si Representative Leandro Leviste na screenshot ng palitan ng text messages ni Pangulong Marcos Jr. at former Undersecretary Adrian Bersamin. Gid ni Undersecretary Castro, wala pa silang nakikitang aktual na text message at maging ng umano'y affidavit ni Undersecretary Bersamin hinggil dito. Anya walang magiging kategorikal na kasagutan ang Malacanang sa partikular na usapin. Dagdag ng Palace Press Officer, bago pa man lumabas ang naturang issue, inihayag na ng punong ehekutibo na moving forward o umuusad na ang kaniyang administrasyon tungo sa usaping pang-ekonomiya. Wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ng Malacanang na kahit anumang numero ang kinalabasan ng survey ng Social Weather Station sa SWS na mas mataas ang satisfaction rating ni pangalawang Pangulo Sara Duterte kaysa sa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatili ang katotohanan. Ani Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang katotohanan ay ang Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na nagtatrabaho habang ang iba ay nagbabakasyon lamang. Kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Si Communications Undersecretary, Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin at paigtingin ang whole of government coordination laban sa banta ng organized crime sa bansa. Sa Malacanang, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong kasama ang mga ahensyang bumubuo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Layunin nitong pag-isahin ang galaw ng pamahalaan para tuluyang mawasak ang mas sopistikado at organisadong mga sindikatong kriminal. Ayon kay Recto, malinaw ang bilin ng Pangulo na paigtingin ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga Pilipino. Hindi lamang ani paghabol sa mga kriminal ang trabaho ng gobyerno, kundi ang pagsasara ng bawat puwang na maaaring pagsimulan ng krimen. Katuwang sa mas pinaigting na koordinasyon ng mga kinatawa ng National Intelligence Coordinating Agency, Department of the Interior and Local Government, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of Foreign Affairs, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, maghahain ng komento ang Office of the Ombudsman bilang pagsunod sa kautusan ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Ombudsman ni Miko Clavano na nakahanda ang Ombudsman sa kanilang mga counter-argument. Mas mainam-aniya kung maaga nang marisolba ang nasabing usapin. Nilinaw din ni Clavano na hindi naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa petisyon ni Ko. Sa halip, inatasan ng Supreme Court si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 10 araw. Matatandaan kinuwestiyon ni Ko na dating chairman ng House Appropriations Committee ang resolusyon ng Ombudsman na may probable cause upang sampahan siya at iba pa ng kaso. Ito'y dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isusumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman ang findings nito ukol sa Cebu flood control projects bago matapos ang Pebrero. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, Undersecretaries Arthur Bisnar at Samuel Torgano ang mangunguna sa pagsusumite ng nasabing report. Handa naman ang DPWH na magbigay ng karagdagang impormasyon kung kinakailangan. Ginawa ang investigasyon kasunod ng panalasa ng bagyong Tino sa Cebu noong November 2025
na nakaapekto sa mahigit 1.5 milyong mga pamilya at nagresulta sa pagkasawi ng 253 mga individual. Bilang tugon, nagsagawa ng validation ng DPWH at Independent Commission on Infrastructure o ICI sa 50 billion pesos na halaga ng flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Bureau of Corrections o Bucor Chief Gregorio Katapang na walang magiging special treatment sa mga individual na mahahatulan at makukulong sa Sablayan Prison and Penal Farm. Sa isang panayam, sinabi ni Katapang na dapat panagutan ng mga taong may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects ang kanilang ginawang kasalanan. Dagdag pa ni Katapang, hindi na mauulit pa ang mga dati ng lapses o pagkakamali sa kulungan. Itong guidance talaga na kailangan na maparusahan naman talaga yung mga na-involved sa flood control, walang special treatment, yung mga passes, whatever. So, we want to make sure na hindi maulit yung mga nangyari sa previous administration kasi talagang nakakahiya naman po kung hindi sila maparusahan. Si Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Coast Guard o PCG diver sumailalim sa hyperbaric therapy matapos ang pinalawig na rescue operations sa Basilan. Magulat si EJ Lazaro. Sumailalim sa hyperbaric oxygen therapy ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard o PCG matapos ang 16 na araw ng tuloy-tuloy na underwater search and rescue operations kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Isinagawa ang medical procedure bilang bahagi ng standard post-dive protocol upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga diver matapos ang matagal na pagsisid sa dagat. Ayon sa PCG, ang hyperbaric oxygen therapy ay isang precautionary at medically supervised na proseso na tumutulong upang maiwasan ang mga diving-related conditions gaya ng decompression sickness. Binigyang diin ng PCG na prioridad ito ang kapakanan ng kanilang mga tauhan at lahat ng diving operations ay sumusunod sa mahigpit na safety standards kabilang ang mandatory medical evaluations bago at pagkatapos ng bawat misyon. Ipinabatid din ng ahensya na ipagpapatuloy ngayong araw, Pebrero 14, ang dive operations sa lugar ng insidente. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 53 ang kumpirmadong nasawi, 273 ang nailigtas at 26 ang nananatiling nawawala. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Unang hybrid passenger buses sa Pilipinas welcome sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Si Ray Ferrer sa report. Malugod na tinanggap ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang pagpasok ng hybrid passenger buses sa bansa. Inilarawan ito ni Mendoza bilang isa na namang malaking hakbang tungo sa environment-friendly na modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay inisyatiba ng Genesis Transport Incorporated na nagdala sa bansa ng mga modern at electrified passenger buses. Inilunsad sa Balanga City, Bataan ang hybrid buses na pinangunahan ni Mendoza at ni Bataan Governor Jose Enrique Garcia III. May 10 units na mga bus ang dinala ng kumpanya na magsisilbi sa mga commuter mula Balanga City patungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at vice versa. Sinabi ni Mendoza na makakatipid ang sasakyan dahil 1 kilowatt lamang ang konsumo nito na katumbas ng 1 litro ng diesel. Kumpiyansa ang opisyal na maraming bus company ang susunod at mamumuhunan sa electric passenger buses. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, muling nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga gayuma o love potion lalo na ngayong buwan ng mga puso. Sa pareham ng programang Usap-Usapan, sinabi ni FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw na huwag basta-basta magpapaniwala sa bisa ng gayumang ito. Pagbibigay diin nito walang siyentipikong basihan ang pinapakalat na impormasyong nakakapang-akit o nakakapagpaamo ang mga gayuma. Delikado din ang mga ito sa kalusugan dahil hindi ito rehistrado sa FDA. Ibig sabihin, walang katiyakan kung ito ay ligtas, malinis, dekalidad o mabisa. Alam ba natin ang contents nito? No, gaya na nabanggit nyo kanina, nasa Quiapo and nasa Baclaran. And ang karaniwan pong report sa atin, ito ay mga unlabeled. Meaning, hindi natin alam kung ano ang mga ingredients nito. No? Pangalawa, hindi din natin po alam kung ano ba yung iba pang nasa packaging. Tama ba yung packaging? Saan ba ito ginagawa? Yung baka nilang mga manufacturing facilities, yung mga repacking facilities nila ay may lisensya ba? Or kung walang lisensya, malinis ba ito? So, kung wala sila pong lisensya mula sa Food and Drug Administration, hindi natin kayang siguraduhin na ito ay ligtas, malinis, no? At since ito ay walang proper labeling, so alam natin na hindi siya dumaan sa masusing assessment at evaluation ng Food and Drug Administration. Kaya pinag-iingat po natin yung publiko kasi hindi natin alam kung ito ay ligtas sa ating kalusugan. So kung talagang ikaw, mahal mo yung isang tao, wag nating bigyan ng hindi nakakasigurado na ito ay ligtas para sa kanyang kalusugan. FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagsasagawa ngayon ang Food and Drug Administration o FDA ng mas pinaigting na pag-iinspeksyon sa mga establishmento upang bantayan ang mga binibentang produkto na hindi pasok sa pamantayan ng ahensya. Ayon kay FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw, kabilang sa mga minomonitor nila ang kawalan ng indikasyon ng local distributor, mga hindi translated na foreign characters at walang label ang expiry date. Hinimok ni Magundayaw ang publiko na magsumbong sa FDA kung mayroong kahina-hinalang produkto at establishmento. So unang-una, kung kayo ay may mga nakikita sa merkado ng mga pagkain na walang label o kaya may mga foreign labels, kasi kapag foreign ang labels niyan, so syempre hindi natin naiintindihan kasi kailangan English or Tagalog. Yes. So syempre, Minsan may mga Chinese characters. yeah, so pag po hindi natin kaya intindihan, malamang sa malamang they are not regulated or sorry, they are not registered by the Food and Drug Administration kasi ang regulated natin ay yung mga pagkain, mga processed or pre-packed na pagkain. So yung anything that you drink, you you take, you eat, no? So yan po ay under sa mandato ng Food and Drug Administration. Ngayon, tayo po ay nagkakaroon ng reporting system. Kung kayo ay makakita ng mga unregistered, no, sa ating merkado. So i-report nyo lamang po yan. Kami po, Miss Bea, ay may email, no? Okay. Pwede nyo pong i-email yan sa ereport@fda.gov.ph. Meron din po kaming bagong website, fda.gov.ph, kung saan meron po tayong button na isumbong. I-click lamang po ang isumbong and then po, pwede nyo pong picturean yung mga produktong gusto ninyong i-report para naman po ma-aksyonan ng FDA yung itong mga reklamong ganito. Si FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Puno ng pag-asa at oportunidad ang larangan ng art conservation sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ayon kay Master Art Conservator June Dalisay sa pareham ng programang Usap-Usapan, maraming kabataang interesadong matuto sa art conservation. Hamon ngayon niya ang pagkakaroon ng komprehensibong academic program sa art conservation. Dagdag nito, sakaling maitatag ay ang Pilipinas ang magkakaroon ng kauna-unahang Art Conservation Center sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. This is the state of the art conservation in the Philippines.
right now, maraming mga young people ang interesado. Wala tayong academic program in any university in the Philippines. If UP is able to establish an academic program, it will be the first in the Philippines and in Southeast Asia if kung yan ay maitatag. Pang-apat, there are mga small workshops being given here and there by, well, folks who are trying to call themselves conservators. But we on the other side of the spectrum, mga practicing scientific conservators are a bit worried, no? Nag-aalala kami dahil kailangan atang i-police yung kanilang way of teaching art conservation. Astro Art Conservator June Dalisay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pamahalaang panlalawigan ng Cagayan tuloy ang suporta sa pagbabagong buhay ng mga dating rebelde. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Nananayog pag-ipangyawa ng provincial government na Cagayan to ufunta dati irang rebelde ta probinsya nga nasurrender nga nata gobyerno tapeno tuloy-tuloy laman ipangulida andre tuloy-tuloy gapa iimammo ta probinsya ipinapopozan nga ni adeng ufunta nira yari nga educational assistance para ta anaada ono tanira andre igagapa personality development session. Iga, 71 nga former rebel nga nagafuta iliira nga Rizal, Bagao, Andres Santo Niño inakaalawa tatangi 5,000 nga educational assistance. Ari laman yaw, nadanan pag-aira ta food packs nagafuga pa to Department of Social Welfare and Development Office. Tamansahan ni Chief of Staff Felipe Buena Jr. na kagingan na prioridad na provincial government ikamakapyanan na dati irang rebelde andre i-familia da. Taliderata ni Governor Edgar Aglipay ni Kagina, masiguro kanuna may adde iray agagangan nga serbisyo para tatutulay na penaawan to rason nga mawelga laban to gobyerno. Kavulo na provincial government aktibidad i-Philippine Army and the Philippine National Police na napapulwan gapa na Provincial Social Welfare and Development Office. Yata ni balita nagafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga senior citizens sa syudad na may edad 65 pataas na di nakakatanggap ng pensyon sa SSS, GSIS at iba pang institusyon tatanggap ng social pension sa lungsod ng Baguio. Si Joseph Cabadas sa RP Baguio sa balita. Naituding nga umawat iti social pension dagiti senior citizens ti syudad ti Baguio kalpasan apermaan ni Mayor Benjamin Magalong ti ordinansa a pinutar da Councilor Betty Lourdes Tabanda ken Elmer Datuin.
Babaan iti nasao nga ordinansa, umawat ti 10,000 a pesos a binulan a pensyon dagiti senior citizens nga agtawan iti 65 nga agpangato. Dagitoy ket saan nga umawawat iti nasurok 3,000 a pesos a pensyon iti anyaman a social pension institution kas iti SSS, GSIS ken dumapay nga institusyon. Panggap ti ordinansa at tulungan dagitoy natataengan amaadaan iti kanayunan a pagalaan iti suporta nang nangruna iti paggatang iti taraon ken agas. Iti initial nga assessment ti City Social Welfare and Development Office adda ti 5 a senior citizen ti agnumar iti ordinansa ken dumanon iti 6 agasot inton umay atawan. Kabayatan na may sapay agakat nga ordinansa ti mataltalantan ita iti konseho ti syudad para met iti pagsayaatan dagiti person with disability. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio, siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Catanduanes pasok sa listahan ng 2025 ADAC High Performing LGU sa Bicol. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Bigbistokan di ILG Bicol ang 101 local government units sa rehiyon como high-performing sa 2025 Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Audit and Awards. Kabales sa mga pigbisto ang probinsya ng Catanduanes kung sa ingabos na banwaan ang kabales sa mga high-performing LGUs. Sigon sa DILG Bicol, ipinahiling kan mga LGU ang epektibong pagpapautob kan mga programa na may koneksyon sa laban kontra illegal na droga sa paagi kan marahay na sistema, preventive education, drug clearing operations as in community-based rehabilitation. Nairehistro man ang 34.67% na paglangkaw sa numero kan high-performing LGUs kunya na taon na nagpapahiling kan mas pinahigot na kampanya kan mga konseho sa rehiyon para sa mas salbado as in drug-free na komunidad. Dagdag pa kan ahensya, nagsisilbing importanteng basihan ang ADAC performance audit sa pagsuri kan mga kakayahan kan mga lokal na konseho sa pagpapautob asin pagmamantinir kan mga inisyatibo kontra droga na obhetong maparahay ang seguridad asin kalidad kan buhay kang namamanuaan. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilonggos nakisaya sa 3 araw na Calle Real Valentine's Night Market. Magulat si Emmy Santiagudo ng RP Iloilo. Kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day ginhiwat ang 3 kadlaw nga Calle Real Night Market sang Pebrero 13 tubtob Pebrero 15 sa Sunburst Park sa downtown area sa city proper. Enjoy ang mga Ilonggo sa Calle Real Valentine's Night Market. Magluwas sa food trip, pwede man sila ka pa-picture sa photo booth o kung mag-relax kag magpamati sa live performances sang Ilonggo artist. Ang Calle Real Valentine's Night Market nagtanyag sang 60 ka food kag non-food vendors kag isa ka gatos ka stalls kung sa diin may souvenir shops, street food, photo booth, flower shops kag iban pa. Lakip ini sa inisyatibo sang Iloilo City Government agon mabuligan ang mga magagmay nga negosyante kag ma-promote pa ang turismo sa syudad. Ginakilala ang Iloilo City nga UNESCO Creative City for Gastronomy. Samtang nagpatuman naman sang road closure ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa porsyon sang downtown area. Partikular halin J.M. Basa, pagkatugwangko Street, Ortiz Street kag Mapa Street. Umpisa alas 5 sa hapon kung sa diin hiwaton ang venue sang Calle Real Night Market. Mula sa Iloilo City, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga barangay hinimok na maging aktibo sa laban kontra droga sa Davao Region. Narito si Armando Feniquito ng RP Davao.
Giawhag sa bag-ong labaw sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 kung PDEA 11 ang mga opisyales sa barangay nga mas may mga aktibo sa pakigbisog batok sa ginadiling droga sa Davao Region. Kini ang nahibong pahayag sa bag-ong PDEA 11 Regional Director nga si Attorney Benjamin Gaspi sa gipahigayong usa ka press conference. Sumala kay Gaspi, kinahanglan aktibo ang mga barangay Anti-Drugs Abuse Council kung padak sa paghimog mga kalihukan batok sa pagkailap sa ilegal nga droga sa ilahang lugar. Gisay-say sa bagong leader nga ang pakigbatok sa problema sa droga dili lamang trabaho sa gobyerno kundi apil na ang komunidad nini mong kinahanglan ang whole of the nation approach alang ni IDI. Dugang ni IDI maong ginapatuman sa PDEA ang Barangay Drug Clearing Program aron masukod kung unsa ka seryoso ang mga badak sa ilang kampanya batok ilegal nga droga. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bansa, meron na nagkaisa para tumulong sa mga apektadong pamilya ng Bagyong Basyang sa lungsod ng Iligan. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Pitibarangan ng mga bangsa tanom lagi din sa grupo ang takatarambisa na Myanmar sa kapakaugupiran si mga bangsa tano akya binasaan sa Inga Diligan City si sagyang koto amyo kita mala Bagyong Basyang. Si sagyang kaime po sa pito gawin kita na mala bagyo a Inga Diligan City laboron sudar pa o mga pagaritan ro ng mga maranaw si isa barangay Tambakan na gumahayahay. Si sagyang koto akya pamisitay tanoro makay po so pira gawya kya pa kito bagyo. Nakilay tano din so tanda akala damage sa gubina sa inibagak o Bagyong Basyang. Kailay din nagyang kaiminita butod mga gamit agu kasangkapan sa walay agu ko mga tindayran sa kilid a karsada rag sumaray agad depan KTE ko mga lalaniran sa ig. Sa manimanto na itataros din umabang sa tano so pitibarangan na ugop ay psampayrang kumabang sa tano agu sa mga pamilya mapampantunay para tiyaya iranda taro mga Kristyan agu higa uno na kya binasaan nagyang kaya Bagyong Basyang sa Inga Diligan City. Isa din na malami mentugan ubang sa Maranao yang kayaw lawlatan mo makaugo pa ko salakaw di salakaw sa apyanto na oras agumasa. Makapupon si sagyang kaya Inga Diligan City sa Kansel Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news? Susunod po ang ating balita, negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pinasinayaan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 2026 National Tax Campaign nito na nagmamarka ng mas matinding pagtutulak sa digital first enforcement at taxpayer services matapos ang record na koleksyon noong nakaraang taon. Pinangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang paglulunsad sa Philippine International Convention Center kung saan ipinakilala ang temang mahusay na serbisyo, katumbas
o katumbas ang buwis mo. Binibigyang diin nito na ang mahusay na serbisyo publiko ang kapalit ng tamang pagbabayad ng buwis. Matatag ang pasok ng BIR sa 2026 matapos makapagtala ng 3.105 trillion pesos na koleksyon noong 2025 lampas sa internal targets. Malaking ambag dito ang Estate Tax Amnesty Program na nagtapos noong Hunyo at nag-generate ng 4.603 billion pesos mula sa mahigit 100,000 kalahok na nag-ayos ng matagal ng estate liabilities sa mas pinadaling proseso. Sentro ng agenda ngayong taon ang mas agresibong digital transformation. Iniulat ng ahensya na 85% ng koleksyon noong 2025 ay dumaan sa e-payments at inaasahang tataas pa ito sa paglabas ng mga bagong digital tools. Kabilang dito ang Interactive Digital Tax Calendar at ang mandatoryong Registration Seal Badge na may QR code para sa online at e-commerce businesses na nagbibigay daan sa mabilis na pag-verify ng kanilang legitimacy. Sa isang recorded message, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat nakabatay sa tiwala ng publiko ang revenue collection at sa isang patas at predictable na tax system. Sinabi rin ni Mendoza na hindi lamang sa revenue figures dapat masukat ang tagumpay, kundi sa kasiyahan ng taxpayers. Inilunsad din ang Letter of Authority Verifier sa chatbox Revi upang maprotektahan ang taxpayers laban sa unauthorized audits sa pamamagitan ng real-time verification ng credentials ng field officers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkasundo ang mga rice importer na bawasan ang pag-angkat ng bigas sa Marso at Abril upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ngayong papalapit na ang anihan, ayon yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Karaniwang umaabot sa 400,000 metric tons kada buwan ang rice imports, ngunit voluntaryo umanong pumayag ang mga importer na limitahan ito sa humigit kumulang 150,000 metric tons sa susunod na 2 buwan. Binigyan din ni Chu Laurel na hindi ito utos ng pamahalaan kundi isang kusang pagtutulungan ng industriya at Department of Agriculture upang mapanatili ang maayos na farm gate prices at maprotektahan ang lokal na produksyon. Inanunsyo niya ito sa San Juan nitong Biyernes kasabay ng paglulunsad ng pinalawak na 20 pesos per kilo rice program sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Inaasahan niyang bababa ang presyo ng bigas pagpasok ng anihan at sinabi niyang ang pag-alis ng ban sa rice importation noong Enero ay magpapabuti sa supply pagdating ng kalagitnaan ng Marso. Sa pinalawak na 20 pesos per rice program, hanggang 10 kilos bawat buwan ang maaaring bilhin ng bawat household, habang 30 kilos naman para sa senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Tiniyak ni Chu Laurel na sapat ang stock ng bigas upang masuportahan ang programa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghanda-handa muli ang mga motorista sa panibagong taas presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong linggo ng Pebrero, dulot ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Batay sa 4 na araw na trading review mula sa Means of Platts Singapore, sinabi ni Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na inaasahang tataas ang presyo ng gasolina ng 75 sentimo kada litro, diesel ng 10 sentimo kada litro at kerosene ng 25 sentimo kada litro.
Nilinaw ni Romero na hindi pa kasama rito ang premium operating cost na maaaring umabot sa 40 hanggang 50 sentimo kada litro o litro depende sa retailer. Ang pagtaas ay bunsod ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply kung sakaling maisara ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng langis sa gitnang silangan. Nagbanta rin ng gobyerno ng Estados Unidos na harangin ang mga tanker na may dalang Iranian oil. Pangatlo ang Iran sa pinakamalalaking supplier ng langis sa OPEC habang nangunguna ang Estados Unidos sa produksyon, ngunit kailangan pa rin mag-angkat dahil kulang ang lokal na supply. Patuloy ang pagbabantay ng DOE sa pandaigdigang sitwasyon at nananawagan sa publiko na magtipid sa konsumo at magplano ng maaga habang nananatiling magulo ang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Muling pangungunahan ni Justin Brownlee ang hanay ng mga import para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup, eksaktong 10 taon mula nang una siyang maglaro sa liga. Ang veteranong Barangay Ginebra import ay makakaharap ng bagong batch ng mga manlalaro sa mid-season conference kung saan walang height limit ang mga import. Kabilang sa mga kumpirmadong import ay sina James Dickey ng Phoenix at KD Lalane ng NLEX, dating mga kakampi ni Brownlee sa Pelita Jaya. Si Dickey, isang 6'10" center, ay may malawak ng karanasan sa international leagues sa Europa, Gitnang Silangan at Asia. Si Lalane, na na-draft sa NBA noong 2015, ay naglaro sa 9 na bansa kabilang ang China, Spain at South Korea. Ang terra firma naman ay may pinakamataas na import sa ngayon, ang 7-footer na si Mobashar Ali na may karanasan sa Turkey, Finland at Georgia. Kinuha ng rain or shine si 6'9" Jalen Johnson na huling naglaro sa South Korea kasama si Gilas standout Kevin Kimball. Pinili ng Meralco na manatili sa pamilyar na sistema sa pamamagitan ng pag-retain kay Ismael Romero mula sa East Asia Super League o EASL. Ang 6'9" Puerto Rican center ay nasangkot sa kontrobersya matapos ang insidente sa Dubai laban kay dating PBA player Nick Demusis. Samantala, pumirma ang Magnolia kay 6'9" forward Terrell Brown Source na naglaro sa Czech Republic, Mexico at Poland. Wala pang opisyal na import ang TNT, ngunit may usapan na umano sa kampo ni dating NBA player na si Bol Bol. Dati sanang kukunin muli si Rondae Hollis Jefferson, ngunit nagtamo ito ng torn Achilles habang naglalaro para sa Meralco sa EASL.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab si Shivana Laput at pinangunahan ang De La Salle University sa isang matikas na panalo kontra Far Eastern University 25-19, 25-14 at 27-25 para sa winning start ng Lady Archers sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Sabado sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Madaling nakuha ng Lasal ang unang dalawang set, ngunit nawala ang kanilang momentum sa third frame at nahulog sa 12-16. Doon nagpakawala ng bagsik sina Angel Canino at Laput kung saan nagtala sila ng 6-0 run para agawin ang 18-16 lead at simulan ang dikdikang dulo laban sa Lady Tamaraws. Dinala ni Lovely Lopez ang FEU sa 24-22 advantage pero hindi bumitaw ang Lasal. Pinananatili nina Canino at Thea Provido ang laban bago tuluyang tinapos ni Laput ang laro sa dalawang magkakasunod na kills. Nagposte si Laput ng 23 puntos mula sa 20 attacks, 2 block at isang service ace. May 15 puntos si Canino habang nagambag ng 11 si Provido. Susunod na mga karap ng Lasal ang University of Santo Tomas sa Pebrero 22 habang ang FEU naman ay sasagupa sa defending champion National University sa Pebrero 21. Naging sweet payback din ito matapos talun sila ng FEU sa huling laro ng Season 87 Eliminations. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakitang gilas ang NX LED kung saan ipinamalas ang lalim, lakas at tibay sa endgame upang pabagsakin ang pinakamainit na koponan sa liga at agawin ang solong liderato sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Matapos ang matitinding panalo kontra Farm Fresh at Capital One, ipinagpatuloy ng Chameleons ang kanilang pag-arangkada nitong Sabado kung saan tinambakan ang Signal HD Spikers sa straight sets 25-19, 25-22 at 27-25 sa larong ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Hindi lang opensa ang ipinakita ng NX LED, nagpakita rin sila ng maturity sa pressure moments. Nawalan man sila ng 23-21 lead sa third set at nagbigay ng 3 magkakasunod na puntos dahil sa errors, agad silang bumalik sa forma. Binuran nila ang 2 set point ng Signal bago magpasabog si Brooke Van Sickle ng clutch hit para bawiin ang kalamangan. Sinubukan pang sumagot ng Signal sa pamamagitan ni Vanny Gandler, ngunit lumihis ang tira nito. Kinumpirma ng video challenge na walang block touch at tuluyang nakuha ng NX LED ang sweep. Pinuri ni setter Jules Tolentino ang disiplina at koneksyon ng koponan at sinabing handang-handa sila laban sa mainit na Signal. Nagtala siya ng 19 na excellent sets at 5 puntos. Pinangunahan ni na Van Sickle at MJ Phillips ang NX LED na may tig 14 puntos, sinundan ni Myla Pablo na may 12 at Lian de Guzman na may 9. Nanaig sila sa attacks 52-36 at naghari sa net sa 7 blocks. Bumida si Erica Santos para sa Signal na may 15 puntos, ngunit nahinto si Gandler sa 5 puntos matapos ang 25-point explosion niya sa nakaraang laro. Umakyat sa 3-0 ang NX LED at susubukang palawigin ang streak kontra Galleries Tower sa Webes habang bumagsak sa 2-1 ang Signal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At ayun, nagsalita na nga si Miss Universe 2018 Catriona Gray kung bakit sila nagkahiwalay ng aktor na si Sam Milby. Ang daming haka-haka noon, lalo na at engaged na sila pero pareho silang nanahimik. Ngayon ay binasag na yon ni Catriona sa broadcast journalist na si Karen Davila. Tinanggal ang nasabing vlog interview ni Karen pero marami pa rin ang nakapag-download at nakopy ang video interview kaya nawala man ito, kumalat pa rin. Isa ang management team ni Catriona at Sam ang cornerstone. 4 na taon din pala ang naging relasyon nila at akala ng lahat ay aabot ito sa kasalan. Hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa hindi natuloy na pagpapakasal nila na nauwi pa nga sa paghihiwalay. Quote and unquote, there was a point in our relationship where I think he just realized that he wasn't ready to take it to the stage of commitment that we thought we were on because he had proposed and then a few months later he realized na hindi pala siya ready. So that was very hurtful for me and I was really blindsided at that time. Yan ang sabi nga ni Catriona na may special role sa kasalukuyang ipinalalabas na pelikula ang The Loved One starring Jericho Rosales and Ann Curtis. Quote and unquote, so I was willing to just, siguro, when you love someone, you're willing to understand them. But it got to the point na at that age and what we've been through and hindi ka pa rin sure, I think that's an answer already. I realized that I needed to choose myself in that moment because I've given so much in trying to adjust. I don't look down on myself at that moment because I did it because I love the person. Yan ang pahayag pa ni Catriona. Dagdag pa niyang kwento, quote and unquote, at the end of the day, if it's not a relationship that is two-way and also as a woman, I wanna have a family. I wanna get married. I'd love to be a mom someday. So I really want a partner who values me and sees that future with me too. Ayokong ma-wait around for someone to figure out. Itinuring ni Catriona bilang isang aral ang sakit na naramdaman pero ayaw siyang tigilan ng pagtatanong ng marami. Quote and unquote, I was really shattered. I didn't want to talk about it kasi ang sakit niya eh. I was so broken that I was just like, please let me grieve. Sa sobrang sakit, sinabi pa niyang sumailalim siya sa therapy pagkatapos ng hiwalayan. Quote and unquote, now I'm so much better. I went into therapy for 2 years. It's just been a really healing journey. I feel like I came back home to myself, the version of me now. I'm the healthiest I've ever been. In a way, I see the blessing in the hurt. Yan ang pag-aalala pa niya. Sa kasalukuyan ay meron na raw siyang dinidate na non-showbiz na hindi niya pangangalanan. Ayan. At dahil dyan, sa hiwalayang Catriona at Sam, may mga nakaalala sa sinabi noon ni Ann Curtis kung bakit sila naghiwalay nga nitong si Sam. Nakalkal pa nga ng ibang interview ni Chris Aquino noon kay Ann na umiiyak ng aminin na hiwalay na sila ng aktor. Sabi nga ni Ann, mahirap para sa akin noong panahon na yon, mahirap tanggapin pero in the long run, I was able to understand.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dahil nabanggit na natin yung The Loved One, isa na pala ang manager ng The Loved One actor na si Jericho Rosales at ng jowa niyang si Janine Gutierrez. Totoo bang si Jericho ang nagkumbinsi kay Janine na lumipat sa kanyang management team, ang Artists and Company Manila? Ang tagal inalagaan ng namayapang talent manager na si Leo Dominguez si Janine sa kanyang kumpanyang LVD na ngayon ay pinamamahalaan ng trusted people niya at isang sister ni Leo. Wala pang official statement si Janine tungkol dito at hindi rin naman siya natanong ng mga taga-entertainment press nang nakachika siya sa 84th birthday celebration ng kanyang lolo na si Eddie Gutierrez. Nagduet pa nga sina Jericho at Janine sa nasabing birthday celebration ng kanyang lolo at first time nila yan na ginawa. Ayan. Ano pa nga ba ang sabi dyan? Samantala, all out naman ang suporta ni Janine sa pelikula nga ni na Echo at Ann Curtis sa The Loved One na nagbukas na sa mga sinihan noong nakaraan pang Miyerkules. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay Susan Aizon at kay Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente sa marang ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at syempre sa ating showbiz mula pa rin kay Steph. Maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.